Ayan, good morning po mga ka-viewers at meron tayong home service ngayon. So, yan, pasensya po, wala tayong tripod. So, hawak-hawak lang sa cellphone. Wala tripod. So, yan. So, ito po ang reklamo ng may-ari ay ano daw, maingay. Yan o. Yan, maingay. Yan, maingay siya. Yan. So, pag ganun siya mga ka-viewers, confirm yung ang problema niyan ay gear case. Yan, so ito pang problema nito ay putol yung wire. Yan. Pinutol daw nila ginamit. Ayun sila sir, oh. Yan, sir. Okay lang kunan na ba sir? Okay lang? Ayan sila sir, oh, ma'am. Yan. So, yun nga, confirm tayo ng problema nito ay gear case pag ganito na maingay. So, kung mayroon kayong washing na ganito na maingay, yan, huwag na kayong magsansaan dito lang sa gear case. Yan, i-open nyo lang to at tanggalin. So yan, bago pa tayo mag-start, sa mga bago pa lang sa aking channel, so huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe mga ka-viewers. Ayan. At pag-share ng ating video. Huwag na rin kalimutang i-subscribe ng ating channel. So yan, dito tayo sa ilalim. At ating buksan ito mga ka-viewers para makita natin kung sila pa yung ganyan mga wirings. Ayun. So, mayroon na palang nito, nagbulatlat or nagkumpuni. Kasi kita natin, oh. Anong tawag dyan? Nalagyan na ng electrical tape. Ayun, so, meron na naka-repair nito. So, yan po ang sinasabi kong gearbox yan mga ka-viewers. So, silalim. Yan, oh, yung puti na yan. Yan. Hindi ata kita. Ayun. Ayan o. Yan. Yung puti na yan. Ayan o. Yung malapit sa may ito yung puti na yan. Ayan o. Yan po yung gearbox. So yan lang po yung kukunin nyo at palitan pag maingay yung inyong washing. Ayan. So yan lang po. So ano ko muna ito mga kabersa, tanggalin ko muna yung lahat ng mga screw nito at pati yung yung gearbox na yan. At hindi ko na maipakita sa inyo dahil wala tayong tripod. Nakalimutan ko magdala ng tripod. Ayan. So dito naman sa taas, madali lang itong tanggalin. Ito dito. Ayan, ganun nyo lang siya. Ayan. Ito. Medyo matigas siya. Ayan, ito lang tanggalin mga ka-viewers para mahatak yung gear case or gearbox. Ayan. So ayan. Pause ko muna sandali ha. Hindi ko pwedeng mabidyohan dahil wala tayong tripod. Ayan, balikan ko na lang kayo pag ito po ay natanggal ko na pati yung kanyang gear case. So ayan, stay tuned lang po mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, at na-open ko po una po yung kanyang pinaka tawag dyan, motor. Ano? At nasiparito na rin po. So pag ganito mga ka-viewers na nag-leaking na, may leak na yung kanyang gearbox yun, at ito po yung sinasabi kong gearbox. Yan o, maingay na o. Yan, maingay na. So pag ganito na nag-leak na dito, so kailangan nating i-check itong kanyang motor dahil kung nakita nyo yung motor tad-tad ng kalawang. Yan, para hindi sayang yung ating effort. So kailangan nating i-test ito kung buo pa o hindi na. Ayan. So sa mga ganitong motor, kadalasan yung kanyang common ay ito, itim. Itong itim po yung kanyang pinaka-common dahil sharp ito eh. Sharp, sharp ba? Sharp. Ayan na, sharp. Yan o, tanga ako, sharp. So dahil sharp to, itim yung kanyang common. So kailangan nating mag-test ng resistance kung buo pa ba yan. Yan. Pasensya na po mga ka-viewers, wala tayong tripod. Kaya wala sa anggulo yung ating video. Minsan ay tabingi. Yan. So, kinuha ko lang muna yung aking tester para ma-test natin yan. Yan. So, sapak natin itong kanyang kanyang test prod sa gitna. Yan. Ayun. So, ito na po yung tester natin mga ka-viewers. Ayun. So, kailangan natin i-test yan dahil mahirap pag hula-hula. So, wag tayong nadaya sa mga naghula-hula dahil
walang kwenta yun. Pag magula-hula tayo, kailangan nating mag-test para sigurado. So yan, so itong isang wire, kwenta nyo. So itong tawag nito, itong black, dahil ito ang common, so ganyan natin yan dito. Ayan. Tapos ito namang isang wire sa reverse ay titest natin. And dapat yan magkakaroon ng ohms value yan mga ka-viewers ha. Ayan o. So 28, di ba? 28. Ano? Oh, doon yung isa, yung common. So 28 siya, dapat din sa kabila 28 din yan. So ayan. Dito tayo sa kulay blue. Ayan, dapat din ay 28 din to mga ka-viewers. Ayan. Ayan, 28. So ibig sabihin, good yung motor. So yan. Yan po ang pagtest ng motor mga ka-viewers. So good yan. Huwag natin paghinalaan yung motor. Ay, tinitest ko lang dahil kung nakita nyo, yan o. O, maganito siya tapos, ito, tad-tad ng kalawang dahil sa leaking. Yan. Nakita nyo, parang yellow na. Yan, kalawang yan eh. May kasamang sabon. Yan. Kalawang yan. So yan. Yan, tapos na yan. So dito na naman ako sa tanggalin ko na itong gearbox mga ka-viewers. Yan, dahil sira na to. So yan. So, balikan ko na lang kayo habang yan po natanggal ko na dahil hirap mag-video habang nag-re-repair dahil wala tayong tripod. So, ayan. So, ayan. Natanggal ko na po yung mga ka-viewers, itong gearbox or gear case. So, ito na po yung gear case at medyo pahirapan mga ka-viewers dahil matigas na siya tanggalin. Yan kinalawang siya. So, ang ginawa ko sa kanya, binakbak ko na lang. Nakita nyo naman dito. Yan bakas ng screwdriver. Yan. Winirasa ko na lang dahil hindi siya mahatak dahil gito, kita nyo. Yan napaka ng kalawang, kinalawang pati yung ehe ng gear case. So binakbak ko na lang siya dito. Galing yan dito mga kapatid. Yan galing. So binakbak ko na lang para mahatak at matanggal dahil mahirap siyang Tapos itong kanyang pinaka rubber cell or yan pinaka water cell dito sa kanyang gear case ay pa ito mga kabils, kailangan natin itong gamitin uli dahil yung mga bagong labas ngayon na ganito, ito bagong mga replacement ay manipis siya yung ganito. So minsan pag hindi nyo namalayan magtaka kayo bakit naglilik siya bago naman yung gear case, bakit naglilik. So ito yung dahilan, minsan kasi hindi na ito lalapat doon sa pinaka yung pinaka ng dito siya saga yan, yung parang groove na yan, hindi na lalapat dyan ng maigi itong rubber yung mga bago ngayon dahil nga ay manipis. Ayan. So kailangan natin gamitin ito. Ayan. Tingnan natin kung manipis talaga yon. Gamitin natin ito uli mga ka-viewers. Kaya tinanggal ko siya din. So dito lang to. So ito na yung kailangan palitan, yung pinaka gear case nya. Dahil maingay nga at confirm naman talaga na sira siya dahil ito pa lang makita natin sa lalim ng washing ay tad-tad ng kalawang or yung naninigas na may kasamang sabon. Ayan. May kasamang yan. Yan Yan. So, pati motor, kinalawang na rin. Pero okay pa yan mga ka-viewers. Nakita nyo naman kanina, tinitest natin, okay pa siya. So, yan. Okay na po. So, ito muna ay pabibilihin ko muna ng may-ari nito. Ganito, gear case. Dahil wala akong available na ganito doon. Mayroon ako doon na ay pa-square. Yan. So, kailangan kong pabilin sila ng ganito para ma-repair itong kanilang washing. So, yan. Balikan ko na lang kayo mga ka-viewers pag ito po ay lagyan na ng ganito. Dahil kailangan muna magpunta doon sa town para makabili ng gear case. So, yan po. So, stay tuned na po kayo mga ka-viewers So, yan mga ka-viewers. Mayroon na po akong nalagay dito na gear case. Yan. Kung nakita nyo ay hindi siya hindi magkatugma pero pumasok naman yung pinaka-ehe at yung groove niya. So nalagyan ko naman ng lock, pero wala ng washer dahil maiksi yung dito, hindi pumasok mga ka-viewers, hindi siya yung pasok na pasok talaga. Pero pumasok naman yung mga ganun ata yung doon sa may groove niya. So ganito kasi yan mga ka-viewers. So nakabili kami ng second hand din dahil hindi kami nakapag ng helmet. So wala kaming helmet, so hindi kami nakapunta doon sa pinaka-town. So ang ginagawa namin, doon pumunta ako doon sa mga kasamahan kong technician. Ayan, so nakabili ako doon ng second hand din. So ito na siya, ito. So ang problema lang, yung kanyang pinaka-pulley, ito yung pulley niya maliit. So kailangan ko namang mag-convert ng malaki. Katulad ng sa kanyang original, ito kasi yung sira na ito.
ito yung gearbox na sira, yan o. Yan. So, yung kanyang pinaka-pulley, malaki sana. So, ito sana ang bala kong ilagay dito. Ang problema, pag ito nga gamitin, napakaliit ng butas. So, hindi talaga magkasya dito. Yan. Hindi magkasya sa kanyang, yung kanyang ehe, itong ehe na to sa gitna. So, hindi magkasya ito. So, ang ginagawa ko ay nag-convert na naman ako ulit ng panibagong kanyang pulley. So, meron akong nakuha doon sa shop ko na pulley, nga lang, hindi talaga siya totally pasok na pasok. Yan kung nakita nyo. Pumasok naman yung pinakadulo, pero hindi siya yung 100% na pasok. Pero okay lang yun mga ka-viewers. Ang problema ay ito ay pumasok sa kahit konti para sakaling iikot ito, hindi siya tawag yan, hindi mag-slide yung pinaka-ehe dahil nakagat niya yung kada kanto. Apat kasi yung kanto nito eh. So papa-square siya. So nakagat niya. So pag once iikot itong pinaka-pulley, sasabay din yung ehe. Ayan. So hindi katulad nito, hindi talaga siya papasok dahil maliit. Yan, ito naman sa original, galing dito sa nabili kong gearbox or gear case. So, pag ito ang gagamitin ko, sa tingin ko ay magka-problema dahil kailangan kong mag-convert uli ng another belt niya, tapos mahina dahil kung nakita nyo ito maliit. Yan sa pagkakaalam ko mga ka-viewers, pag ito ang gagamitin dito, ganito kaliit, iikot naman yung washing, nga lang mahina mga ka-viewers. Maganda kasi ang hatak nitong ganitong malaki itong malaki yung kanyang pinaka pulya, itong pulya niya. So mas maganda kasi na malaki dahil maganda yung hatak niya, malakas siya hatak. Yan. Pati pareho ba ng motor ba or sasakyan. Pag malaki yung ganoon niya, so yung sa transmission, malakas yung hatak niya, 'di ba? So katulad din dito. So ito, pag ito nga gamitin ko, madali lang sana. Yung problema naman, marami naman akong mga build doon na pang-convert dito. Yung nga lang mahina siya mga viewers. Gagawa na pero mahina. So ito nang ginagamit ko. So ang ginagawa ko ngayon, yan, ito na lang nilock ko siya. Yan, nakalock naman yan. Yan, nakalock siya. Pero ito, hindi siya totally pasok doon sa ilalim. Bisaya, nakabisaya pa sa ilalim. So yan. So ngayon, ang gagawin ko naman dito, mag-adjust na naman ako doon sa kanyang motor dito. So itong kanyang pulley sa motor, ay iangat ko naman ito konti mga ka-viewers dahil ito ay nakita nyo, pero sa tingin ko lang hindi pa ako sigurado. So sakaling mataas ito, so pag hindi level, kailangan talaga mag-level to itong pulley or pulya dito din sa motor. Ayan. So sakaling hindi yan hindi yan sila mag-level, so kailangan ko mag-adjust naman dito sa motor. Ito. So iangat ko to konti. Yan, kung sakali lang. Pero kung level lang naman sila, so okay lang yun. Mas maganda. So okay na ito mga ka-viewers. Ito lang ginagawa ko, naisipan kong pang-convert dahil hindi na kami dumiretso doon sa town. Delikado, wala kaming helmet. Mahuli pa kami. Imbis gagasto lang kami ng 300, baka aabotin pa ng 1.5. Naku po. Imbis 300 lang sana, 300 lang, baka maging 1,000 pa, mahigit. Patay tayo doon. Imbis nang tayo, para makatipid, baka tayo pa ay matipid ng taga City Hall. Ayan. So yan mga viewers. So hindi ko na bibidyohan ang paglagay ko dito dahil yun nga, hindi ako nakalagay ng tripod. So yan. So pause ko na lang sandali at pakita ko sa inyo uli pag ito ay nasalpak ko na dito. Ayan. Pati ito. Yan. So pakita ko na lang mga kabirsa pag yan po ay nasalpak ko. So pasensya na po kayo. Balikan ko na lang kayo pag nasalpak ko na to. Ayan. So yan mga ka-viewers, at ito po, tapos ko ng ma-symbol. Yan, nakalagay na dyan yung pulsator. At the same time, yan, yung mga sirang gearbox or gear case. Yan. So baka magtanong kayo dalawa yan. Ito naman yung sa pulya ng nireplace namin. So maliit siya, kaya kinonvert ko ng malaki. Dahil itong sa isa, nasira na malaki, hindi na pwedeng gamitin, maliit siya nga. Yun na, maliit siya. So okay na yan. So dito naman tayo. So ito ay na-testing ko na mga ka-viewers. So gumana na yung washing, umikot na dahil buo pa naman talaga yung motor ng washing machine. So ang medyo dismayado dahil yung dryer may problema yung motor mga ka-viewers. Yung tinitest ko siya yung kanyang kapasitor. Ito yung kanyang kapasitor. Ayan. So nakalagay kasi dito sa kapasitor ay 3 microfarad. So nung tinitest ko tong kapasitor niya, 3 microfarad pa yung laman mga ka-viewers. So buo pa yung kapasitor. Ano naman natin masasabi, nasira na.
Yan, baka rin magsabi na sira na yan dahil luma na. Hindi naman ganun po. Dahil po kahit luma na, pag buo pa yung reading niya sa yung kanyang capacitance, ibig sabihin buo pa po yung kapasitor. Yan, pero nung ito na-test ko, yung kanyang pinaka windings ng motor mga kabis, itong wire na to, yung isang wire buo, yung isa unstable. Minsan nagre-reading siya ng 150 tapos aabot ng 300, bababa naman, so unstable. So yun, nung tinry ko siyang i-plug, gumagana nga lang, mayroon kang maririnig gumaganon, tapos sa kalaunan humihinto siya. Yan, hindi siya makaboilo. So buo naman tong kapasitor, tong starting kapasitor, pero wala na yung motor mga kabers, may problema. Yan, yeah, mahina. So pakita ko sa inyo mga kabers, na sira na talaga yung motor ng dryer. So i-plug natin. Yan, baka may magsabi na yung nilagay mong kapasitor ay luma na. So kahit luma na to mga kabers, meron naman tayong tester dito. Hindi naman tayo nagula-hula, yan o. So meron akong tester mga kabers, hindi ako nagula-hula. Mahirap pang hula-hula tayo ng pagre-repair. So kaya tinitest ko tong kapasitor, buo na buo siya. Nakita naman ng may-ari na buo talaga yung kapasitor ng dryer. So ngayon, ito naman sa washing, dalawa kasi ito dual. Itong kapasitor ng washing ay nagre-read na lang siya ng 6 microfarad. Samantalang nakalagay dito, yan o. Saan na yun? O yan o. Nakalagay dyan, so yung sa washing machine 11 microfarad. So ngayon, nung tinitest ko, itong dalawang wire na to, itong sa washing na kapasitor, kasi dual to So nung tinitest ko, naka-read na lang siya ng 6 microfarad. So nung tinitest ko, mahina talaga yung ikot ng washing. So pinalitan ko ng ito, sikanan lang din to mga kabers, pero kahit sikanan to, matitibay itong ganitong kapasitor. Yan, so ginamit ko yung sa washing dito para dito. So ngayon, tinitest ko ulit. So nung na-test ko, wala na, mahina na yung ano talaga. Tinan nyo yun natin. Tapos ikutin natin yung dryer. Yan, nakauna yung dryer Yan nakauna yan. So tingnan nyo dito. Yan Yan ay hindi pala kita, kagwang na. Ayun. Ayun mahina. Yan. Tapos hihinto yan mamaya-maya. Yan nyo Yan pahina na. Ayun, wala na. Ayun. Baka sabihin nyo na baka sabihin nyo na ino-off ko yung timer. Hindi ko ino-off yan. Yan hitin pa natin dyan, number 2. Tingnan nyo. Ayan, huminto na Huminto na siya mga ka-viewers. So may problema talaga. Yan, kahit diinan mo pa dito. Yan, ano na pala to sira na pala itong kanyang takip Ayan kahit diinan mo pa yan. Yan, pag i-reconnect mo siya, yan, gumana. Yan. So try natin diinan dito mga ka-viewers. Yan, mahina talaga siya. Yun. Mas lalo pang humina. Ayan tingnan natin isilipin natin Yan Yan, mahina talaga mga ka-viewers. So may problema na yung motor. Dahil yung tinas ko kanina, yun na nga. Yung kanyang yung sa kabilang wire, tatlo yung wire niyan So wala na. Pawala-wala yung kanyang contact. Minsan umabot ng 200, 300. Yan. So unstable sa pagkadirekta, pagkasalita unstable yung kanyang reading. Yan Yan mahina. Buo pa naman yung kapasitor. Nang tinetest ko ay 3 microfarad pa siya. Nakalagay naman dito 3 microfarad sa dryer. So yan. Ibig sabihin wala tayong magawa nito. Kailangan nating palit ng motor. Yan, alam naman ni ma'am yan. Sinabihan ko na si ma'am na sira na yung motor ng dryer. Yan. So wala tayong magawa dyan. Sira na talaga. So dito tayo sa washing. Yung washing okay na. Yan Ayan Ayan. So wala na yung na ganun. Wala na. Dahil napalitan na yan ng gear case. Yan. Okay to dito ma'am. Pwede na ito i-testing? Sige. Yan. Okay daw. So
May tubig dito mga ka-viewers. Ano, hose? Sige. Wait lang ha. Wala leaking tong yang kon ma'am, yang hose. Wala leaking ni hose niya, dili ni mag-leaking. Gani hose niya. Wala. Baka mag-leaking baka. So, sige. So naka-off naman yung drain, you know. So, tingnan natin kung wala bang lalabas na tubig diyan. Baka may leaking yan. Ayun. So, wala namang malabas sa tubig mga ka-viewers. Ayun, sige. Yan. Yan, lamihan na natin ma'am para matisting natin. Sipa. Lamihan natin. Pwede na siya ma'am. Pwede na siya sir? Alam mo na ako? Yun. So, pati dito, wala naman siyang leaking, you know. Ayan o, nakita nyo. Yan, wala namang leaking mga kabers, wala namang tumulo. So, ibig sabihin, success tayo sa washing. Yan. Yan o. Yan. Diba? So, okay na. Gumagana na yung washing. Yun. At kung nakita nyo, wala namang leaking. Yan, wala namang tumatalsik. Tumutulo. Wala. Yan. Baka nakita nyo sa motor, baka sabihin nyo na basa. Hindi yan. Sa oil yan mga kabers. Nilagyan ko ng oil yung motor dahil nga ay inalawang. So, nilagyan ko ng oil para tawag dyan, matanggal yung namumuhong kalawang sa shafting. Yan. So hindi po yan tubig mga kabers ha. Yung sa motor, ano yan? Oil yan, oil. So dito lang talaga ako mas dismayado sa motor ng dryer dahil ayun, humina siya tapos marinig mo na gumaganon, maingay sa ilalim. Parang may nagkiskisan sa ilalim. Yan, kaya sabi ko, hindi na to pwede. Yan. So hindi na pwede yung motor ng dryer. So ako ni ma'am, si ma'am oh. Ayun, nahiya si ma'am mga ka-viewers. Ayan. So hindi na pwede. Ang washing lang yung naano namin, na-repair. Sabi ko ni ma'am, kung sakaling gusto nyo ipa-repair yung dryer, nandito lang naman yung shop ko, malapit lang eh. Yan, malapit lang kasi to dito sa shop ko mga ka-viewers. So yan. Ano naman ako na i-repair yan. Sayang din naman yung dryer eh. Ayun. So okay na mga ka-viewers ha. Hindi ko na ipakita sa inyo ang pag-ano nito. Ang paglagay dyan. Yan. Pinakita ko na sa inyo na okay na yung washing. Yan, gumana na. Yan. Yan o. Yan. So okay na yung washing mga ka-viewers. Gumana na, walang leaking. So okay na yan. So yan, hanggang dito lang po yung ating video mga ka-viewers. At sana po huwag nyo kalimutang i-subscribe yung channel. Ayan po. At huwag nyo rin kalimutang i-share yung ating video kung nyo nagustuhan. At paki-like na rin ang ating video mga ka-viewers. Ayan, bye-bye mga ka-viewers. Sa sunod lang tayo mag-shoutout. Ano na lang, mega loud shoutout po sa inyong lahat. Sa mga silent viewers at saka mga taga-suporta. Lahat ng mga sir dyan, mga ma'am and sir na nanonood sa aking video. Ayan, mega loud shoutout sa inyong lahat. Ayun. So yan, hanggang dito lang mga ka-viewers ha. At bye-bye na po. Yan, dahil tanghali na. So, kailangan ko pang mag-ano doon sa shop ko. At yan, so yan mga ka-viewers, bye-bye. At happy Sunday po, happy Sunday mga ka-viewers, bye-bye.